Mrs. Audrey, confirm na po ang schedule ng surgery ni Maya sa susunod na linggo. Nakahanda na ang lahat. Kailangan na lang natin bayaran ang deposit ngayong araw para ma-secure ang operating room. Ang mga salitang iyon mula sa nurse kaninang umaga ay parang musika sa aking pandinig. 3 taon. 3 taon kong tinitipid ang bawat sentimo, isinangla ang mga alahas na pamana ng aking ama at nagtiis sa mga lumang damit para lamang mabuo ang pondo sa operasyon sa puso ng aking 6 na taong gulang na anak. Hawak ang reseta at ang pag-asang magiging maayos na ang lahat. Masaya kong binuksan ang banking app sa aking telepo no habang naglalakad patungo sa study room ni Rafael upang ibalita sa kanya na sa wakas, maililigtas na namin si Maya. Ngunit ang ngiti sa aking mga labi ay parang hinipan ng hangin at agad na namatay nang mag-load ang screen. Balance? 4,500. Napaawang ang aking bibig. Wala ang kalahating milyon na inipon namin. Imposible. Baka nagka-error lang ang system? Naglakad ako ng mabilis palapit sa pinto ng study room ni Rafael. Handa na sanang itulak yon nang marinig ko ang pamilyar at malambing niyang boses mula sa siwangang pinto. Babe, of course nakuha ko na ang pera. Huwag ka nang mag-alala. Nabayaran ko na ang diamond ring na gusto mo. Worth it ang bawat sentimo, makita ko lang na masaya ang future wife ko. Hayaan mo na si Audrey, madali ko lang paikutin ang babaeng yon. Isa pa, hindi naman mamamatay agad ang anak niya. Parang tinakasan ng dugo ang aking buong katawan. Nanigas ang aking mga binti at hindi ako makahakbang kahit 1 pulgada pa atras. Ang telepo no sa aking kamay ay tila naging isang tipak ng yelo na nakapapaso sa lamig. Unti-unting nanginig ang aking mga balikat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sipayin ang pintong yon at kalbuhin ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay ko. Ngunit walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Parang may nakabara sa aking dibdib na pumipigil sa paghinga ko. Sa halip na humagulgol, mainit na luha lamang ang tahimik na naglandas sa aking mga pisingi. Ang asawa ko, ang haligi ng aming tahanan. Kinuha niya ang nag-iisang pag-asa ng aming anak na may sakit para bumili ng singsing para sa ibang babae. Ang sakit ay hindi sumasabog. Ito ay dahan-dahang gumagapang at dumudurog sa bawat piraso ng aking pagkatao. Bumukas ang pinto. Tumambad sa akin si Rafael. Sandaling nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ko. Ngunit mabilis iyong napalitan ng matinding inis. Wala man lang bakas ng kaba o konsensya sa kanyang muka. Bakit ka nakatayo dyan na parang tuod? Naiinis niyang bungad, inaayos ang kwelyo ng kanyang mama, haling polo. Audrey, pwede ba? Huwag mong dalhin ang kaartihan mo ngayon. Pagod ako sa trabaho para buhayin kayong mag-ina. Tapos ganyan ang isasalubong mo sa akin? Nakita ko ang credit card bill mo. Bumili ka na naman ng mga walang kwentang gamot. Ang gastos mo. Bago pa man ako makabawi sa sampal ng kanyang mga salita at makapagsalita para ipagtanggol ang anak namin, naramdaman ko ang presensya sa aking likuran. Dumating si Doña Carmen, ang aking biyenan, suot ang kanyang perlas na kwintas at mata pobreng tingin. Umirap siya nang makita ang namumugto kong mga mata. Diyos ko, Rafael, hindi ko alam kung paano man natitiis ang babaeng ito. Laging mukhang biyuda na namatayan, matalim na sabi ng matanda. Sa pilitan niyang isiniksik sa aking nanginghinig na kamay ang isang makapal na folder. Pirmahan mo na itong deed of sale ng lupang iniwan ng tatay mo. Kailangan ni Rafael ng dagdag na kapital para sa negosyo. Huwag kang makasarili, Audrey. Utang na loob mo sa pamilya namin na kinupkup ka namin kahit wala kang kwentang asawa at ina. Nag-vibrate ang telepono ko sa aking palad. Isang mensahe mula sa ospital. Nagpapaalalang mayroon na lamang ako 1 oras para magbayad ng deposit. Kundi ay makakancel ang schedule ng operasyon ni Maya at maibibigay ito sa ibang pasyente. Naipit ako sa makipot na pasilyo ng malaking mansyon. Sa aking harapan ay ang asawang ninahawang buhay ng aking anak. Sa aking likuran ay ang biyanang pilit kinukuha ang huling pamana ng aking ama. Ang mensahe sa screen ay tila orasan na nagbibilang pababa para sa huling hininga ni Maya. Nang hina ang aking mga tuhod, sumikip ng husto ang aking dibdib sa magkakahalong galit, takot, at matinding kawalan ng pag-asa. Wala akong laban sa kanila sa mga oras na ito. Sa sobrang pagkasira ng aking isip,
at sa kagustuhang matapos na ang nakasusulasok na tensyon para makatakas at makagawa ako ng paraan para sa ospital. Kinuha ko ang gintong ballpen mula sa bulsa ng polo ni Rafael. Hindi ko na binasa ang dokumento. Sa gitna ng pag-agos ng aking mga luha, ikinaskas ko ang aking pirma sa ibabang bahagi ng papel na hawak ni Doña Carmen. Nang makuha nila ang gusto nila, pareho silang ngumiti ng patago, tila mga buitre nag-aagawan sa laman ng patay. Hindi ko na sila pinansin. Tinalikuran ko sila, mabilis na humakbang pababa ng hagdan at patakbong lumabas ng malaking pintuan ng mansyon nang walang dalang payong o gamit. Tinatakasan ko ang impyernong tinawag kong tahanan, habang ang puso ko ay naiwan na nagdurugo para sa aking anak. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan, kasabay ng walang awang pagbuhos ng mabigat na ulan. Ang malamig na simoy ng hangin pagkatapos ng magdamag na bagyo ay nanunuot sa aking basang damit. Umagana nang maglakad ako pabalik sa malaking mansyon ng mga nag-aastang Diyos-Diyosan. Kagabi, sa gitna ng malakas na pag-ulan, tumakbo ako papunta sa maliit na bahay ng aking ina na si Aling Rosa. Doon ko ibinuhos ang lahat ng luhang nagbabantasan nang lunurin ako sa sakit. Niyakap ako ng aking ina, pinunasan ng aking mga mata at sinabing hindi ako pwedeng sumuko, lalo na para sa buhay ni Maya. Ang dokumentong pinirmahan ko kagabi dahil sa matinding panic? Isang pekeng pirma na sinadya kong ibahin para hindi tanggapin ng kahit anong ahensya ng gobyerno. Ngunit alam kong hindi pa sapat yon. Kung gusto kong mabawi ang ninakaw nilang buhay namin ni Maya, kailangan ko silang pabagsakin mula sa loob. Kailangan kong isuot ang pinakamakapal na maskara. Pagpasok ko sa marangyang dining room, naabutan ko si Doña Carmen na marahang humihigop ng kape mula sa kanyang porselanang tasa, habang si Rafael ay abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Tiningnan ako ng aking biyenan mula ulo hanggang paa. Puno ng pandidiri ang kanyang mga mata na tila nakakita ng isang nakakadiring insekto sa kanyang hapagkainan. Saan ka na naman nagtungo, Audrey? Nagmukmok ka na naman sa nanay mong mahirap? Tingnan mo nga ang itsura mo, parang basang sisiw na walang silbi. Panlalait ni Doña Carmen. Wala ka nang ginawa kundi maging pabigat sa pamilyang ito. Mabuti na lang at napirmahan mo na ang papeles kagabi, kundi baka pinakaladkad na kita palabas ng pamamahay na ito. Yumuko ako. Pinilit kong panatilihin ang nanginginig na balikat at ang boses na parang nagmamakaawa. Patawad po, Mama. Sumama lang po ang pakiramdam ko kagabi dahil sa matinding stress sa kalagayan ni Maya. Patawarin mo ako, Rafael. Hindi ko na uulitin. Ibinaba ni Rafael ang kanyang tablet at nagbuntong hininga na tila siya ang pinakakawawang asawa sa buong mundo. Sana naman, Audrey, ayusin mo ang sarili mo. Ginagawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Nagpapakamatay ako sa trabaho. Intindihin mo rin sana ang mga sakripisyo ko at huwag ka nang gumawa ng gulo. Gusto kong isuka ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Sakripisyo? Ang nakawi ng pondo para sa operasyon ng anak natin para ibili ng diamante ang kabit mo ay isang sakripisyo? Ngunit nanatili akong nakayuko, nagkukunwaring nagsisisi. Sa ilalim ng mahabang mesa, mahigpit na nakakuyom ang aking kamay. Ramdam ko ang matigas na gilid ng isang maliit na USB flash drive na ibinigay sa akin ng aking ina. Ito ang magiging unang sandata ko. Mula ngayon, ang aking mga luha ay bahagi na lamang ng isang palabas. Pagkatapos ng mapagkunwaring almusal, tumayo si Rafael upang mag-ayos para sa kanyang pag-alis patungong opisina. Sa kanyang pagmamadali, hindi nga napansin na naiwan niya ang kanyang ikalawang telepo, ang tinatawag niyang business phone, sa ibabaw ng malambot na sofa sa sala. Nang umakyat si Doña Carmen sa kanyang kwarto para magpahinga, naiwan akong mag-isa sa ibaba. Ito na ang pagkakataon ko. Lumapit ako sa sofa ng walang inay. Nanginginig ang aking mga kamay nang kunin ko ang telepo ni Rafael. Alam ko ang passcode niya. Ilang beses ko na itong napansin noon, ngunit hindi ko lang binibigyan ng bali siya. Ang petsa ng anibersaryo nila ng kanyang kabit na si Stella. Nang gumukas ang screen, agad bumungad ang mga mensahe ng kalaswaan,
at mga digital na resibo ng malalaking halagang inilipat niya sa bank account ng babaeng yon. Nabasa ko ang isang mensahe mula kay Stella. "Salamat sa diamond ring, babe. Can't wait to see you later." Ang tanga talaga ng asawa mo. Kahit na parang pinipiga ang aking puso, pinilit kong maging mabilis. Isinaksak ko ang maliit na adapter at ang USB sa telepo. Nagumpisa ako mag-copy ng lahat ng ebidensya mula sa mga litrato hanggang sa mga bank transfers. Porsyento ng file transfer, 10%, 20%. Bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa at kaba. Pinapapawisan ako ng malamig habang nakatitig sa umaandar na linya sa screen. 50%. Kailangan ko ang mga dokumentong ito para sa laban ko sa korte. Ito ang susi para mabawi ko ang perang ninakaw niya kay Maya. 80%. 95%. Halos mapigil ko ang aking paghinga sa sobrang tensyon. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa itaas ng hagdan, naramdaman ko ang paglapit ng isang banta. Parating na si Rafael. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa aking dibdib, kasabay ng tunog ng kanyang sapatos na mariing tumatama at umaalingaw-ngaw sa kahoy na sahig. Ang mabibigat na hakbang sa kahoy na sahig ay tila pumapalo sa aking dibdib. Mabilis kong hinugot ang USB mula sa telepono ni Rafael nang makita ko ang salitang "Transfer Complete" sa screen. Itinago ko yon sa bulsa ng aking palda at mabilis na inayos ang mga unan sa sofa. Saktong pagbaba ni Rafael mula sa hagdan. Salubong ang kanyang kilay habang nililibot ang paningin sa sala. Hinanap niya ang kanyang telepon at nang makita itong nakapatong sa sofa kung saan ko iniraso na nag-aayos ako ng mga unan, mabilis niya itong kinuha. Wala siyang sinabi, ni hindi man lang nag-abalang magpasalamat at tuloy-tuloy na lumabas ng pinto para pumasok sa opisina. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit alam kong simula pa lamang ito ng aking laban. Pag-akyat ko sa aking kwarto, mabilis kong isinaksak ang USB sa aking laptop. Ang mga bumungad na dokumento ay mas masahol pa sa inaasahan ko. Hindi lang ang pondo ni Maya ang ninakaw ni Rafael. Unti-unti niyang inililipat ang mga pondo ng kumpanya ng aking yumaong ama Papon sa isang dummy account sa loob ng 2 taon. Bawat numero sa spreadsheet ay tila may bahid ng dugo. Dugo at pawis ng aking pamilya na winaldas niya para sa luho ng kanyang kabit. Ang matinding galit ay naputol nang marinig ko ang pagdating ng isang sasakyan sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ang isang pamilyar na babaeng bumaba mula sa isang mamahaling kotse. Si Stella. Nakasuot siya ng isang hapit na pulang damit at sa kanyang daliri ay kumikinang ang diamanteng singsing na binili gamit ang buhay ng aking anak. Bumaba ako sa sala at naabutan ko si Doña Carmen na masayang sinasalubong ang babae. Nagbeso pa sila tila mga matalik na magkaibigan. Ipinakilala ni Doña Carmen si Stella bilang isang mahalagang business partner ni Rafael sa kumpanya. Bagamat alam ko yon ay isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ang kanilang kalaswaan. "Audrey, huwag kang tatayo-tayo lang dyan." Mataray na utos ng aking biyanan. "Ipagtimpla mo kami ng tsa. Siguraduhin mong masarap yan dahil bisita natin ang pinakamagaling na partner ng asawa mo." Yumuko ako bilang pagsang-ayon, itinatago ang disgusto sa aking muka. Pagpasok ko sa kusina, kinuha ko ang porselanang tray at ang mga tasa. Ngunit bago ko ilagay ang mainit na tsa, kumuha ako ng isang maliit na voice recorder mula sa aking bulsa. Ang isa pang kagamit ang inihanda ng aking ina para sa akin. Idinikit ko yon sa ilalim ng tray gamit ang isang tape at pinindot ang record button. Habang inihahain ko ang tsa sa kanilang harapan, ramdam ko ang mapangutyang tingin ni Stella. Uminom siya ng kaunti at ngumiti ng nakakaloko. "Mrs. Audrey, mukhang pagod na pagod ka." Malambing ngunit may lason na sabi ni Stella. "Kailangan mo yatang mag-ayos ang sarili mo. Baka iwan ka ng asawa mo kapag ganyan ang itsura mo." Kahit gusto kong ibuhos ang kumukulong sa kanyang mukha, pinanatili ko ang aking blangkong ekspresyon. "Salamat sa pag-aalala, Stella. Magpapahinga rin ako kapag natapos na ang lahat ng dapat kong tapusin." Tinalikuran ko sila at bumalik sa kusina. Hinahayaan silang mag-usap habang patuloy na kumukuha ng impormasyon ang recorder na nasa ilalim ng kanilang tray.
Makalipas ang isang oras, umalis din si Stella at nag-utos ang biyenan ko na ligpitin na ang mga pinagkainan. Kinuha ko ang tray at dali-daling tinanggal ang recorder sa ilalim nito. Pagbalik ko sa aking kwarto, isinuot ko ang aking earphones at pinakinggan ang kanilang pinag-usapan. Ang mga unang bahagi ay puno ng papuri at pagyayabang. Ngunit ang huling bahagi ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Narinig ko ang boses ni Doña Carmen na may kasamang malupit na plano. Konting tiis na lang, Stella. Kapag nakuha na natin ang buong kontrol sa pera at kumpanya ng pamilya niya, madali na natin maipapasok sa mental hospital ang babaeng yan. Papalabasin nating nabaliw siya dahil sa sakit ng anak niya. Tayo na ang kukuha kay Maya at malaya na kayong magsasama ni Rafael. Hindi ako makahinga. Ang aking mga luha ay natuyo sa sobrang pagkabigla. Nais nilang ikulong ako sa isang pasilidad para sa mga baliw upang tuluyang angkinin ang aking yaman at ilayo ang aking anak sa akin. Kasunod ng mga salitang yon ay isang tunog na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang matinis na tawa ni Doña Carmen ay patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa aking earphones. Ang matinis na tawa ng aking biyenan mula sa recording ay nagbigay sa akin ng lakas na tapusin ang aking pagiging biktima. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa mansyon sa paghahanda para sa isang malaking salu-salo sa katapusan ng linggo, tahimik akong lumabas gamit ang pinto sa likod ng kusina. Ang aking mga hakbang ay mabilis at puno ng determinasyon patungo sa isang maliit na opisina sa kabilang bayan, kung saan naghihintay ang 2 taong natitirang kakampi ko sa mundong ito. Sa loob ng malamig at simpleng opisina ni Attorney Vargas, ang matandang abogado ng aking yumaong ama, nakaupo ang aking inang si Aling Rosa. Nang makita niya ang aking namumutla at pagod na muka, sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap. Walang salitang namutawi sa aming mga labi. Ang mga luhang pilit kong pinipigilan sa loob ng mansyon ay tuluyang umago sa balikat ng aking ina. Ibinuhos ko ang lahat ng sakit sa isang tahimik na pagtangis, habang hinahaplos niya ang aking buhok na tila ako ay isang maliit na bata na nasugatan. Inilapag ko sa ibabaw ng mesa ng abogado ang flash drive at ang voice recorder. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang pagnanakaw ni Rafael sa pondo ni Maya, ang unti-unting pagkuha sa pera ng kumpanya, at ang plano ni Doña Carmen na ikulong ako sa isang mental hospital. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ni Attorney Vargas at ang pang-ingginig ng mga kamay ng aking ina sa matinding galit. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinunasan ni nanay ang kanyang mga luha at kinuha ang kanyang lumang bag. Mula sa pinakaloob nito, naglabas siya ng isang brown envelope at ibinigay yon sa akin. Nang buksan ko ang envelope, tumambat sa akin ang orihinal na titulo ng lupa na pamana ng aking ama. Nataka ako at tiningnan ng aking ina. Inaalala ang dokumentong pinirmahan ko sa ilalim ng ulan kasama ang aking biyenan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni nanay. Sinabi niya na matagal na niyang napansin ang pagiging gahaman ni Doña Carmen. Kaya bago pa man mangyari ang lahat, pinalitan na niya ng peke ang dokumentong nakatago sa mansyon at itinago ang tunay na titulo ng palihim. Ang dokumentong pinirmahan ko ng gabing iyon, kahit pa anong gawin nila, ay walang anumang bisa sa batas. Huminga ng malalim si Attorney Vargas at sinimulan ang proseso. Gagawa kami ng mabilisang hakbang para ilipat ang lahat ng natitirang assets at ang titulo ng lupa sa pangalan ng aking ina upang hindi ito magalaw ni na Rafael. Isa itong legal na panangga para protektahan ang kinabukasan ng aking anak. Pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag matapos ang ilang araw ng pagkakakulong sa takot. Unti-unti nang labubuo ang aking mga plano at handa na akong lumaban ng patas gamit ang batas. Ngunit ang pansamantalang kapayapaan ay biglang nawasak nang mag-ilaw ang screen ng aking telpon. Isang tawag mula sa principal ng paaralan ni Maya. Nanginginig ang aking kamay nang sagutin ko ito, isang kaba ang biglang bumalot sa aking dibdib. Mula sa kabilang linya, ang boses ng guro ay nagdadala ng balitang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Kinuha raw ni Rafael si Maya mula sa klase ng walang kasabi at umalis sila sakay ng kanyang kotse 20 minuto na ang nakararaan. Sinubukan kong magtanong kung saan sila pupunta, ngunit wala na siyang maibigay na impormasyon bukod sa pag-aalala.
Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, naputol ang linya. Nanlamig ang buong katawan ko, nakatitig sa kawalan habang pumapasok sa aking pandinig ang mahaba at walang buhay na tunog mula sa kabilang linya. Ang mahaba at walang buhay na tunog mula sa kabilang linya ay parang malamig na patalin na mabagal na ibinabaon sa aking dibdib. Wala akong inaksayang segundo. Mabilis pa sa 4:00 akong nag-book ng sasakyan pabalik sa mansyon habang paulit-ulit na idinidiyal ang numero ni Rafael. Halos maputol ang hininga ako sa bawat segundong lumilipas na hindi niya sinasagot ang tawag. Nang sa wakas ay marinig ko ang kanyang boses. Sobrang kalmado nito, tila walang anumang masamang ginagawa. "Hello, hon? Bakit parang hinihingal ka?" Tanong niya mula sa kabilang linya. "Nasaan si Maya? Bakit mo siya kinuha sa school nang walang paalam?" Nanginginig ang aking boses, ngunit pinilit kong huwag sumigaw upang hindi ako magmukhang hysterical. Narinig ko ang mahinang tawa ni Rafael. "Relax, Audrey. Nagka-crave kasi ang anak natin ng ice cream kaya sinundo ko na siya ng maaga. Daddy-daughter date. Masama ba yon? Uuwi rin kami para sa dinner. By the way, naiuwi ko na yung mga authorization papers para sa kumpanya. Kailangan na natin maasikaso ang pondo para sa ospital. Ayaw mo naman sigurong madelay ang operasyon ng anak natin, di ba? See you at home." Bago pa ako makasagot, ibinabanan niya ang linya. Namuwang panggigigil sa aking mga panga. Ginagamit niya ang sarili namin anak bilang hostage at panakot para pwersahin akong ibigay sa kanya ang buong kontrol sa kumpanya ng aking ama. Isa itong maruming laro ng manipulasyon at kailangan kong maging mas matalino sa kanya. Pagdating ko sa mansyon, naabutan ko silang masayang naglalaro sa sala. Ligtas si Maya, nakangiti habang may mansa pa ng chocolate ice cream sa gilid ng kanyang labi. Nang makita ko ng aking anak, mabilis siyang tumakbo para yumakap sa aking mga binti. Niyakap ko siya ng mahigpit, pilit itinatago ang luhang nagbabadyang tumulo. Sa hapagkainan ng gabi niyon, nagmistulang entablado ang buong dining room. Nag-aasta si Rafael bilang perpektong haligi ng tahanan. Panay ang subo niya ng masasarap na ulam kay Maya, habang si Doña Carmen naman ay nakangiting nakamasid sa kanyang anak na tila ito na ang pinakamagaling na lalaki sa buong mundo. Habang busy silang nagkukunwari, dahan-dahan kong kinuha ang brown envelope na naglalaman ng mga dokumentong inihanda ni Attorney Vargas kanina. Ang mga papeles na maglilipat ng aking huling ari-arian sa pangalan ng aking ina. Sa ilalim ng mahabang mesa, pasikreto kong isiningit ang envelope sa pinakaloob ng pink na backpack ni Maya. Bukas na bukas din paghatid ko sa kanya sa school, kukunin niyo ni nanay. Pagkatapos kumain, inilapag ni Rafael ang isang makapal na folder sa tabi ng aking plato. Kasunod nito ay ang pag-abot niya ng kanyang paboritong gintong ballpen. "Pirmahan mo na yan, Audrey. Para bukas, ma-process na sa bangko at makuha na natin ang pera para sa surgery." Malambing niyang sabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Tiningnan ko si Maya, na inosenteng kumakain ng kanyang dessert. Umugot ako ng malalim na hininga, kinagat ang ibabang labi at kinuha ang ballpen. Sa harap nilang mag-ina, nagkunwari akong isang sunod-sunuran at talunang asawa. Ikinaskas ko ang tinta sa papel. Isa peking pirma na naman ang idinikit ko sa bawat pahina. Ginagaya ang stroke ko, ngunit binago ang huling kurba upang walang maging bisa ito sa alinmang bangko. Nang makuha ni Rafael ang folder, nagkatinginan sila ni Doña Carmen at nagtalita ng tipid at mapanuyang ngiti. Inakala nilang nanalo na naman sila. Dahil sa matinding pagod, nagpaalam akong aakyat na sa kwarto para magpahinga. Naglakad ako sa mahabang pasilyo ng ikalawang palapag. Ngunit nang itulak ko ang pinto ng aking kwarto, tumambad sa akin ang isang eksyen nang nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Nakatayo si Doña Carmen sa harap ng aking walk-in closet. Hawak niya ang pinto ng aking maliit na vault kung saan ko itinatago ang aking mga alahas at lumang papeles. Pilit niyang ipinapasok at pinipihit ang lumang susi. Ngunit hindi yon bumubukas dahil palihim ko nang pinalitan ang buong lock mechanism nito kahapon. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Wala nang bakas ng pagpapanggap o ngiti sa kanyang muka. Ang kanyang matalim at malamig na tingin ay nakapako ng maigi sa aserong pinto ng aking vault. "May problema ba, Mama?"
tanong ko, pinilit pakalmahin ang nanginginig kong boses. Humarap siya sa akin na nakataas ang isang kilay. Hindi man lang nagulat na nahuli ko siya. Bakit pinalitan ng susi ng vote mo, Audrey? May tinatago ka ba sa pamilyang ito? Matalim na usisa ng matanda habang pilit pa ring pinihit ang hawak na doorknob. Mabilis akong nag-imbento ng palusot. Nasira po kasi ang lumang lock kahapon ang ipilit kong buksan. Nag-aalala po ako na baka manakaw ang mga lumang alahas ng pamilya kapag may nakapasok. Kaya pinapalitan ko na. Bibigyan ko po kayo ng duplicate bukas para makasiguro kayo. Mumiwi lamang siya. Padabog na binitiwan ng pinto ng vault at naglakad palabas ng aking kwarto na walang anumang pasabi. Nakalusot ako, ngunit alam kong mas magiging mapagmatyag na siya ngayon. Kailangan kong bilisan ang aking mga plano bago nila tuluyang makuha ang lahat. Lumipas ang 2 araw. Umagang-umaga tinawag ako ni Rafael pabalik sa aming silid bago pa man ako makapagganda ng almusal. Pagpasok ko, nakaupo siya sa gilid ng kama, magulo ang buhok at kunwaring namumutla habang hawak ang isang puting papel. Rafael? Ano nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ko. Sinisimulan muli ang aking pag-arte. Inangat niya ang kanyang muka, pilit na pinapamukhang naghihirap ang kanyang sarili. Ibinigay niya sa akin ang papel. Isa itong medical certificate mula sa isang pribadong klinika. May nakitang malaking cyst sa atay ko, Audrey. Nanghihina niyang sabi, pinapatulo ang ilang patak ng pekeng luha. Kailangan daw operahan agad bago pumutok at maging cancer. Pero wala na tayong malaking cash. Kailangan na nating ibenta ng tuluyan ang natitira mong share sa kumpanya para mabayaran ang ospital ko at ang operasyon ni Maya. Tinagmasdan ko ang papel. Gusto kong tumawa ng malakas hanggang sa mapatid ang aking hininga. Gusto kong isampal sa pagmumukha niya ang mga litrato nila ni Stella at isigaw na alam kong gagamitin niya lang ang pera para bumili ng bahay para sa kanyang kabit. Ang kapal ng mukha niyang gamitin pa ang kalagayan ng anak namin para lang bilisan ang kanyang pagnanakaw. Ngunit niluno ko ang lahat ng pandidiri. Lumuhod ako sa kanyang harapan, hinawakan ng kanyang malalamig na kamay, at umiyak na parang isang asawang nawawasak ang buong mundo. Diyos ko, Rafael! Bakit ngayang mo lang sinabi sa akin ito? Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa amin ni Maya. Hinaplos niya ang aking buhok, isang paghaplos na nagbigay sa akin ng matinding kilabot. Kaya kailangan mo ng pumirmahan para makuha na natin ang pera. Ibigay mo sa akin ang lahat ng authorization at bank books natin. Pagpapatuloy ko habang pinupunasan ng aking mga luha, tumitingin sa kanyang mga mata ng may peking determinasyon. Ako mismo ang pupunta sa main branch ng bangko ngayon din para i-withdraw lahat ng laman ng joint accounts natin. Magpahinga ka lang dito, mahal ko. Ako ang gagawa ng lahat para sa'yo. Huwag mo na itong intindihin. Nakita ko ang saglit na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Inakala niyang nakuha na niya ang huling alas. Tumango siya at mahigpit na yumakap sa akin. Napanghiti ako ng palihim, nakatingin sa blangkong pader habang nakasandal ang aking baba sa kanyang balikat. Pagkalipas ng 2 oras, nakaupo na ako sa isang pribadong opisina sa loob ng pinakamalaking bangko sa syudad. Kaharap ko ang branch manager, kasama ang lahat ng dokumento at ebidensya yang inihanda namin ni Attorney Vargas laban kay Rafael. Mrs. Audrey, nakahanda na po ang mga papeles para sa malaking withdrawal, gaya ng bili ng asawa ninyo sa telepono kanina, magalang na sabi ng manager. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at tinanggal ang aking dark glasses. Hindi ako pumunta rito para mag-withdraw, malamig kong sagot. Iniabot ko sa kanya ang isang makapal na folder. Bilang co-owner ng mga accounts na ito at hawak ang mga legal na dokumentong ito na nagpapatunay ng fraud at marital dispute, gusto kong i-freeze ang lahat ng joint accounts namin at pati na rin ang personal accounts ni Rafael na nakalink sa negosyo ko. Gawin niyo na ngayon din. Walang kahit isang sentimo na pwedeng ilabas ang asawa ko. Saglit na natigilan ng manager. Binasa ang mga legal na papeles at mabilis na tumango bilang pagsang-ayon sa utos ng korte. Nagsimulang gumalaw ang mga daliri ng empleyado sa ibabaw ng keyboard, lumili ka ng mabilis at magkakasunod na tunog ng pagpindot na nagkumpirma sa pagpapatupad ng aking utos.
Ang pagdating ng isang mensahe sa aking telepo ay bumasag sa katahimikan habang ako ay nasa biyahe pauwi mula sa bangko. Isang numero na hindi nakasave sa aking contacts ang nagpadala ng litrato. Pagbukas ko ng screen, isang pamilyar ngunit nakakasukang imahe ang bumungad sa akin. Sa litrato, makikita si Stella na malambing na nakasandal sa dibdib ng natutulog na si Rafael. Pareho silang walang saplot pang itaas at nakabalot lamang sa puting kumot ng isang sikat na hotel. Sa daliri ni Stella ay kumikinang ang diamanteng singsing na binili gamit ang pera ng aking anak. May kasunod itong mensaheng punong-puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Naiinit na ako, Audrey. Kailan ba mabibili ni Rafael ang bahay ko? Bilis-bilisan mo naman ang pag-alis para makalipat na kami. Pagod na siyang magpanggap na mahal ka niya. Sa halip na umiyak gaya ng dati, isang malamig at matapang na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Ito na ang huling piraso ng ebiden siyang hinihintay ni Attorney Vargas para sa kasong isasampa ko. Ang kawalang pasensya ng kabit niya ang mismong magbabaon sa kanila sa hukay na ginawa nila. Pagdating sa bahay, palihim kong ipinrint ang litra to ng malinaw at makulay. Maengat kong isinilid ang makapal na papel na yon sa loob ng isang matingkad na pulang envelope. Pulang-pula, na tila naghihintay na sumabog at magpasabog ng katotohanan sa tamang panahon. Kinabukasan, sinimulan ko ang aking paghahanda para sa tuluyang pag-alis. Naglabas ako ng mga malalaking karton sa gitna ng aming kwarto. Maingat kong inilagay ang aking mga mamahaling damit, mga sapatos, at ang mga paboritong damit at laruan ni Maya. Upang hindi maghinala ang mga demonyong kasama ko sa bahay, sinabi ko sa kanila na magdodonate ako ng mga lumang gamit sa ampunan. Isang pamahiin daw na itinuro ng aking ina para maging matagumpay ang gawa-gawang operasyon ni Rafael at ang totoong operasyon ni Maya. Dahil sa kanilang kasakiman, naniwala sila ng buong buo. Abala si Rafael sa pagbabasa ng kanyang mga papeles habang nakaupo sa sofa sa loob ng kwarto. Umaktong mahina pa rin. Samantalang si Doña Carmen naman ay nakatayo sa may pinto at mapangutyang nagmamasid sa aking pag-iimpak. Natutuwa silang nakikitang nagpapakumbaba ako. Patuloy ako sa pag-aayos ng aking mga gamit at pilit na tinatabunan yon ng mga lumang kumot para hindi nila mapansin ang mga bago kong damit na nakatago sa ilalim. Mabilis at maingat ang bawat galaw ko. Malapit na akong matapos at kaanting oras na lang ay makakaalis na kami sa impyernong ito. Ngunit biglang bumukas ng maluwag ang pinto. Pumasok ang inosenteng si Maya, hawak ang kanyang paboritong manika. Lumapit siya sa akin at sumilip sa loob ng malaking kahon. Tiningnan ni Maya ang mga gamit ko at inosenteng nagtanong ng malakas, sapat upang umalingaw-ngaw sa buong kwarto at marinig ng kanyang ama at lola. Mami, bakit mo po inilalagay ang lahat ng magaganda mong damit sa loob ng kahon? Aalis na po ba tayo? Natigilan si Rafael at mabilis na nag-angat ng tingin mula sa kanyang binabasa. Si Doña Carmen naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahang ibinaling ang kanyang matalim na paningin sa akin. Nawala ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Wala ni isang nagsalita. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng aking puso sa gitna ng nakabibiing katahimikan. Binasa ko ang nakabibinging katahimikan sa pamamagitan ng isang malambing na pagtawa, sabay haplos sa buhok ng aking anak. Tiningnan ko ng diretsyo sina Rafael at Doña Carmen nang walang bakas ng kaba. Maya baby, ibibigay natin ang mga ito sa mga nangangailangan para pagpalain ang pamilya natin at gumaling agad ang daddy mo. Malambing kong paliwanag sa bata bago ko ibinaling ang aking tingin sa aking asawa. Tsaka, nanghako ang daddy mo na bibilhan niya ako ng mas maraming magagandang damit mula sa Europe kapag naging successful ang operasyon niya at nakuha na natin ang pera mula sa kumpanya. Di ba, Han? Nakita ko ang pagbaba ng mga balikat ni Rafael, tanda ng kanyang pagkalma. Isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi dahil sa pag-angat ng kanyang ego sa harap ng kanyang ina. Umirap na lamang si Doña Carmen at bumulong tungkol sa pagiging maluho at mukhang pera ko bago tuluyang tinalikuran ng aming kwarto. Ligtas na naman kami, ngunit alam kong hindi na pwedeng tumagal pa ang pagpapanggap na ito.
Dumating ang araw ng engrandeng birthday party ni Doña Carmen. Ginamit ng aking biyenan ang credit card na nakapangalan sa akin upang mag-arkila ng pinakamagarang catering, mga sikat na musikero, at mga mamahaling dekorasyon na pumuno sa buong mansyon. Inakala niyang hawak pa rin nila ang aking mga pinansyal na account. Hindi niya alam na ito na ang huling kaligayahan na mararanasan niya gamit ang aking pera. Habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga bisita sa ibaba, tahimik kong dinala si Maya sa likod ng mansyon, malapit sa lumang gate na hindi na ginagamit. Nakaparada roon ang isang lumang sasakyan kung saan naghihintay ang aking inang si Aling Rosa. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak at hinalikan ng kanyang no. Sinabi ko sa kanya na magkakaroon sila ng secret vacation ni Lola at susunod ako pagkatapos ng party. Nang makaalis ang sasakyan ng walang anumang ingay, bumalik ako sa itaas at nilock ang pinto ng kwarto ni Maya upang isipin nilang natutulog lamang ang bata sa loob. Wala na makakapigil sa akin na yon. Pumasok ako sa aking kwarto at humarap sa malaking salamin. Hinubad ko ang aking mga lumang damit at ang imahe ng isang kawawang asawa na madaling syaktan at manipulahin. Isinuot ko ang isang hapit at mahabang pulang bestida, ang kulay ng tapang, ng paghihigante, at ng dugong handa kong itaya para sa aking anak. Nilagyan ko ng matingkad na pulang lipstick ang aking mga labi. Habang tinititigan ko ang aking refleksyon, hindi ko na nakita ang biktimang si Audrey. Ang nakita ko ay isang babaeng handang sunugin ang kaharian ng mga nagpahirap sa kanya. Kinuha ko ang matigas na pulang envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Inipit yon sa loob ng isang itim na leather folder at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Habang bumababa ako sa malaking hagdanan, unti-unting nahinto ang usapan ng mga bisita. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Rafael. Saglit siyang natulala sa aking ayos. Tila nakalimutan niya kailangan niyang umaktong may malubhang sakit. Maging si Doña Carmen na kausap ang mga asawa ng mga politiko ay natigilan at napataas ang kilay sa aking matapang na pagdalo. Lumakad ako ng tuwid at may dignidad patungo sa isang bakanteng upuan sa gilid. Pinapanatili ang isang malamig at misteryosong ningiti. Hindi nagtagal, umakyat si Rafael sa maliit na entablado na inihanda sa gitna ng sala. Hawak ang mikropono, nagsimula siyang magbigay ng isang madamdaming mensahe para sa kanyang ina, na punong-puno ng mga kasinungalingan tungkol sa pagmamahal at sakripisyo ng aming pamilya. At ngayong gabi, bago natin ipagpatuloy ang kasiyahan, nais kong tawagin ang aking napakabait na asawa si Audrey. Pag-anunsyo ni Rafael, ang kanyang boses ay umaapaw sa kaplastikan. Mayroon siyang inihandang napaka-espesyal na regalo para sa pamilyang ito. Isang dokumento na magpapatunay ng aming pagkakaisa para sa kinabukasan ng aming negosyo. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Hawak ng mahigpit ang itim na folder, naglakad ako paakyat ng entablado habang nakatitig sa mga matang puno ng kasakiman ng mag-ina. Ang tunog ng mga basong kristal na marahang nagkakatamaan mula sa mga bisitang naghihintay ay lumikha ng isang musika ng pagpapanggap na handa ko nang tapusin. Nakangiting inabot sa akin ni Rafael ang mikropono. Sa likuran namin ay isang malaking white screen na kanina pa napapalabas ng mga pictures ng pamilya namin. Tiningnan ko ang buong paligid. Ang mga matataas na tao sa lipunan, mga business partners, at mga matatalik na kaibigan ni Doña Carmen ay nakatingin sa akin, naghihintay ng aking mensahe at ng dokumentong magbibigay sa aking asawa ng buong kapangyarihan. Ibinaba ko ang itim na folder sa maliit na podium. Sa halip na kunin ng papel, lumingon ako sa technician na nasa likod ng bulwagan at tumango bilang hudyat. Inakala ng lahat na isa itong surprise tribute video na inihanda ko para sa nagdiriwang ng kaarawan. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Malamig ngunit buo ang boses. Gaya ng sinabi ng aking asawa, meron akong espesyal na regalo ngayong gabi. Isang regalo na magpapakita ng totoong kulay at sakripisyo ng pamilyang ito. Namamatay ang mga ilaw sa paligid at tanging ang malaking screen sa likod namin ang nagliwanag.
Inaasahan ni Doña Carmen na makikita niya ang paglipat ng aking shares at titulo ng lupa. Nuit ang unang bumungad sa screen ay isang malinaw at pinalaking bank statement. Nagsimula ang mahinang bulungan mula sa mga bisita nang makita ang mga serye ng malalaking halaga na inilabas. Nilingon ni Rafael ang screen. Agad na nawala ang dugo sa kanyang mukha. Iyan po ang pondo para sa operasyon sa puso ng aking 6 na taong gulang na anak. Malakas kong idineklara, pumuputo sa mga bulungan sa buong sala. Pondong pinaghirapan ko sa loob ng 3 taon. Ngunit gaya ng nakikita ninyo sa mga susunod na resibo, inilabas yon ng aking mahal na asawa, hindi para sa ospital, kundi para bumili ng 1 milyong pisong diamanteng singsing para sa kanyang kabit. Nagbago ang slide, tumambad sa buong bulwagan ang malaking litra to ni Rafael at Stella na magkayakap sa kama ng isang hotel, halos walang saplot, habang suot ng babae ang mamahaling singsing at mayabang na nakangiti sa kamera. Sumabog ang malakas na reaksyon mula sa mga bisita. May mga napasinghap dahil sa gulat at ang iba ay nagtakip ng bibig sa sobrang pandidiri. Audrey, ano bang ginagawa mo? Patayin niyo yan! Pasigaw na utos ni Rafael, pilit na inaagaw ang mikropono sa akin. Ngunit mabilis akong umatras at iniwas ang aking sarili. Namumula ang kanyang buong mukha at leeg sa matinding galit at hindi inaasahang kahihiyan. Mula sa kanyang upuan sa unahan, tumayo si Doña Carmen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinuturo ako, nanlilisik ang mga mata. Nabaliw na ang babaeng ito. Huwag kayong maniwala sa kanya. May sakit siya sa pag-iisip. Ngumiti ako ng mapakla at hinawakan ng mahigpit ang mikropono. Sakit sa pag-iisip? Pakinggan po natin kung sino ang tunay na may sakit at nangangailangan ng tulon. Ibinigay ko ang ikalawang hudyat. Mula sa malalaking speaker ng sound system, umalingaw-ngaw ang boses ng aking diyenan. Malinaw na malinaw at walang anumang pag-aalinlangan. Narinig ng buong mansyon ang boses ni Doña Carmen, na buong pagmamalaking ibinabahagi ang kanyang plano kay Stella. Ipapasok daw nila ako sa mental hospital kapag nakuha na nila ang kontrol sa pera at kumpanya, upang sila na ang kumuha kay Maya at malayang magsama sina Rafael at ang kanyang kabit. Sinundan yon ng matinis na tawa ng aking biyenan. Isang tawa na dati ay nagbigay sa akin ng matinding kilabot. Ngunit ngayon ay nagbabaon sa kanya sa putik ng kahihiyan. Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga kaibigan ni Doña Carmen na kanina ay nakikipagbeso sa kanya ay dahan-dahang lumalayo ng may halong pandidiri. Ang mga business partners ni Rafael ay nag-uusap-usap ng masinsinan, puno ng pagkadismaya at pagkamuhi sa kanilang natuklasan. Itigil niyo yan! Boses ng nagwawalang si Doña Carmen habang pilit na umaakyat sa entablado. Ngunit pinigilan siya ng ilang bisitang nasa unahan. Mga gawa-gawa lang yan. Pinalitan ng masamang babaeng yan ang boses ko. Humarap ako kay Rafael, na ngayon ay tila isang asong na corner at hindi malaman kung saan tatakbo o paano makapaliwanag. At bago ko makalimutan, idinagdag ko, tinititigan siya ng diretso sa kanyang nanlalaking mga mata, hindi napapakita ng kahit anong takot. Wala kang nakuhang kapangyarihan mula sa akin, Rafael. Lahat ng pinirmahan ko ay peke mula simula hanggang dulo. Naka-freeze na ang lahat ng accounts natin, pati ang kumpanya. Kaya wala ka nang makukuha kahit isang kusing. Alam ko ring peke ang medical certificate na ginamit mo para manipulahin ako. Tapos na ang pagiging biktima ko at tapos na ang maliligayang araw ninyo. Nawala ang kapapanggap ni Rafael. Wala nang maamong asawa, wala nang malubang sakit. Ang nakita ko sa kanyang mga mata ay ang purong demonyo na nagtago sa likod ng kanyang mamahaling damit sa loob ng maraming taon. Umunga siya sa matinding galit at padabog na humakbang palapit sa akin. Nakataas ang kamao upang syaktan ako sa harap ng maraming tao dahil sa kanyang pagkapahiya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mabigat na kamay sa aking muka, ang malakas na pagbukas ng pangunahing pinto ng mansyon ay kumuha ng atensyon ng lahat ng tao sa loob. Pumasok ang ilang armadong pulis sa pamumuno ni Attorney Vargas. Hawak nilang isang warrant of arrest laban kay Rafael
dahil sa kasong malawakang paglustay ng pondo ng kumpanya at pandaraya. Mabilis na lumapit ang mga pulis sa entablado upang harangin at pusasan ang nagwawalang si Rafael, na pilit pa ring nagpupumiglas habang pilit inilalayo sa akin. Ang asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulisya sa labas ay pumapasok sa malalaking bintana ng mansyon, mabilis at paulit-ulit na nagre-reflekta sa namumutla at nanginginig na mukha ni Doña Carmen na hindi makapaniwala sa pagbagsak ng kanilang imperyo. Habang patuloy na nagpupumiglas si Rafael sa mahigpit na hawak ng mga pulis, ang buong mansyon ay nabalot ng isang magulong koro ng mga boses. Ang mga bisitang kanina lamang ay nagtatawanan at nagiinuman ay ngayon nagkakagulo. Ang iba ay mabilis na nag-aayos ng kanilang mga gamit upang makaalis at maiwasan ang malaking eskandalo. Habang ang iba ay patagong kumukuha ng litra, gamit ang kanilang mga telepon. Hindi ko na inaksaya ang aking oras para panoorin ang tuluyang pagkasira ng asawang sumira sa buhay ko. Bumaba ako ng entablado nang may tuwid na tindig. Sa aking paglalakad patungo sa pintuan, nadaanan ko si Doña Carmen. Nakasalampak siya sa malamig na sahig. Wala na ang kanyang kayabangan at mataas na tingin. Umiiyak siya at nagmamakaawa sa mga pulis na wag dalhin ang kanyang anak. Nang makita niya ako, pilit niyang inabot ang laylayan ng aking pulang bestida. Nanlilisik pa rin ang mga mata sa kabila ng pag-agos ng kanyang mga luha. Audrey, bawiin mo ang mga sinabi mo. Bawiin mo ang mga kaso, ibalik mo ang pera natin. Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay pumipiyok sa matinding desperasyon. Saan ako titira? Paano na ang mga negosyo ko? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Wala akong naramdaman ni katiting na awa. Ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay ang parehong halimaw na nagplano na ikulong ako sa isang pasilidad para sa mga may baliw at ilayo sa akin ang aking anak. Dahan-dahan kong hinubad ang diamanteng singsing na naging simbolo ng aming kasalukuyang kasinungalingan. Nang hindi nagsasalita, binitiwan ko ito. Ang pagtama ng maliit na alahas sa malamig na marmol ay lumika ng isang matalim at malinaw na alingaw-ngaw. Isang tunog na nagudyat ng tuluyang pagputol ng huling hibla ng aming ugnayan. Wala na akong pakialam sa kanya o sa kahit na anong material na bagay sa bahay na ito. Tinungo ko ang gilid ng hagdan kung saan ko inihanda ang aking nag-iisang maliit na maleta kanina bago magsimula ang party. Hinawakan ko ang hawakan nito at naglakad palabas ng malaking pintuan. Automatikong gumilid ang mga nagkukumpulang bisita upang bigyan ako ng daan. Sa labas, naghihintay na ang isang itim na sasakyan na inayos ni Attorney Vargas para sa akin. Nang pumasok ako sa loob at isara ang pinto, naramdaman ko ang paghihiwalay ng dalawang mundo. Ang matinding bigat ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang makapal na pader na tuluyang nagkulong sa impyernong aking iniwanan. Habang sumasandal ako sa malambot na upuan, isang malalim at mahabang paghinga ang pinakawalan ko. Ang bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon ay tila naglaho kasabay ng pag-ihip ng hangin sa labas ng bintana. Ligtas na ako. Ligtas na kami ng anak ko. Ngunit bago pa man ako tuluyang makapagpahinga at ipikit ang aking mga mata, naramdaman ko ang mabilis na panginginig ng aking telpo no mula sa loob ng aking bag. Kinuha ko ito at binuksan ang screen. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang mabasa ko ang maikling linya, biglang bumalik ang malamig na kaba sa aking dibdib. Inaakala mo bang makakatakas ka ng ganoon kadali? Tumingin ako sa labas ng madilim na bintana. Pilit na hinahanap sa mga anino kung sino ang nagpadala nito. Ang mabilis at mabigat na pagkiskis ng mga gulong ng aming sasakyan sa sementadong kalsada, ang tanging pumunit sa tahimik na gabi habang papalayo kami sa mansyong iyon papunta sa kawalan. Tinignan ko ang numero ng nagpadala ng mensahe. Hindi nagtagal bago ko napagtanto kung kanino galing yon dahil sa pamilyar na paraan ng pagbabanta. Ang nagmamalaking si Stella, na ngayon ay wala nang makukuhang pera dahil naka-freeze na ang lahat ng accounts ni Rafael, ay nagwawala sa desperasyon. Sa halip na matakot o sumagot, idiniin ko ang daliri ko sa screen at tuluyan ng binlock ang kanyang numero.
Hindi ko nasasayangin ang oras ko sa isang taong malapit ng kainin ng sarili niyang kasakiman at maling desisyon. Ang mga sumunod na buwan ay isang serye ng mga mabilis na laban sa loob ng malamig na silid ng korte. Wala nang mamahaling suit o maangas na tindig si Rafael. Nakaupo siya sa upuan ng akusado, suot ang kupas na damit pang preso. Ang kanyang buhok ay magulo at ang mukha ay pinatanda ng labis na stress. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay mukhang isang pangkaraniwang matanda na inabandona ng panahon. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang kayabangan, at ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa puyat at pag-iyak. Formal na inihayag ng hukom ang kanyang desisyon matapos ang masusing pag-iimbestiga sa lahat ng ebidensya. Sa bawat pagbigkas niya ng hatol, tila unti-unting tinatanggalan ng mabigat na tanikala ang aking mga paa. Ang buong kustodya ng aking anak na si Maya ay ibinigay sa akin ng walang pasubali. Ang lahat ng ninakaw na pera, kasama ang kabuuan ng pamana ng aking ama, ay iniutos na ibalik sa aking pangalan. At ang pinakamahalaga sa lahat, hinatulan si Rafael ng mahabang taon ng pagkakulong dahil sa malawakang pandaraya at paglustay ng pondo. Ang malakas na pagtama ng kahoy na martilyo ng hukom sa kanyang lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tuluyang tinatapos ang kaso at nagbabaon sa mag-ina sa hukay na sila mismo ang humukay. Ang hustisya ng tadhana ay hindi pa natapos doon. Nalaman ko mula kay Attorney Vargas na tuluyan ang nabaon sa utang si Doña Carmen dahil sa mga naiwang obligasyon ni Rafael. Ipinasubasta ng bangko ang kanyang ipinagmamalaking mansyon para bayaran ng mga naestafa nila. Ang pinakamasaklap para sa matanda, ang huling natitirang pera para sa kanyang pagtanda ay tinangay ng mismong babaeng ipinagpalit nila sa akin. Tumakas si Stella, dala ang lahat ng natitirang salapi ni Doña Carmen at nagtago iniiwan ng aking dating biyanan na walang-wala at nag-iisa sa kalsada. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa bago naming bahay, umiilaw ang screen ng aking telpon o na nagpapakita ng isang tawag mula sa city jail. Sinagot ko ito upang pakinggan ang huling hibla ng kanilang pagkatalo. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang paos at nanginginig na boses ni Rafael. Audrey, parang awa mo na. Iatras mo ang ibang kaso civil para makalabas ako agad. Hindi ko kaya dito sa loob, ginagawa nila akong alipin. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay nababasad na parang isang duwag na musmos. Pinapangako ko, magbabago na ako. Babalik tayo sa dati, magiging buo ulit ang pamilya natin para kay Maya. Tulungan mo ang asawa mo. Tiningnan ko ang mahimbing na natutulog na si Maya sa kanyang malinis at ligtas na kwarto. Humugot ako ng malalim na hininga. Hindi na nakakaramdam ng kahit anong galit o awa, kundi isang purong kalayaan. Wala na akong pamilyang bubuuin kasama ang isang magnanakaw at mangloloko, Rafael. Pagbayaran mo ang mga kasalanan mo hanggang sa mabulok ka dyan. Pinindot ko ang pulang button sa screen at tinapos ang tawag ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang tuloy-tuloy at mahabang tunog mula sa linya ng telpon o ay pumuno sa tahimik na kwarto, nagdadala ng kapayapaang matagal ko nang inaasam at hudyat ng aking tuluyang paglaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang amoy ng mainit at bagong lutong pandesal ang sumalubong sa akin paglabas ko mula sa kusina. Narito kami ngayon sa isang maliit ngunit maaliwalas na panaderya na itinayo namin ng aking ina malapit sa dalampasigan. Wala nang malalaki at matataas na pader ng mansyon na nagkukulong sa akin. Tanging ang malawak na asul na karagatan at ang malamig na simoy ng hangin ang pumapalibot sa aming bagong buhay. Nasa counter si Nanay Rosa, nakangiting inaasikaso ang aming mga unang customer para sa araw na ito. Sa isang maliit na lamesa sa gilid ng bintana, nakaupo si Maya. Puno ng kulay ang kanyang mga pisingi at masigla ang bawat galaw niya. Ang dating matamlay at may sakit kong anak ay ngayon masiglang nagkukulay gamit ang kanyang mga krayola. Isang matibay na patunay na naging matagumpay ang kanyang operasyon at tuluyan na siyang gumaling. Lumapit ako sa kanya dalang isang maliit na platito ng paborito niyang tinapay at isang baso ng gatas. Nang ilapag ko ito sa lamesa, agad niyang itinaas ang kanyang papel para ipakita sa akin. "Mami, tingnan mo po! Ginuhit ko tayo!"
Ako, ikaw at si Lola. Masaya na tayo sa bago nating bahay. Masiglang kwento ng aking anak. Ang kanyang mga mata ay nagninining sa tuwa. Tiningnan ko ang simpleng drawing ng aking anak. Tatlong figura na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaki at nakangiting araw. Walang halong takot, walang pagpapanggap, at higit sa lahat, walang taong kumokontrol sa aming mga niti. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng pighati, takot, o kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng pasasalamat at purong kalayaan. Marahan kong pinunasan ang aking mga mata at hinalikan ng tuktok ng ulo ni Maya. Sa wakas, nabawi ko na ang aking dignidad bilang isang babae at ang aking karapatan bilang isang ina. Hindi na ako ang asawang sunod-sunuran na pilit ibinababa para lang umangat ang pagkatao ng iba. Ako si Audrey, isang malayang individual na matapang na nagtayo ng sarili niyang mundo mula sa mga abo ng isang malagim na nakaraan. Naglakad ako patungo sa pintuan ng aming tindahan at pinagmasdan ang tahimik na paligid. Ang malambot at ginintuang sinag ng araw sa umaga ay marahang dumampi sa aking muka. Huminga ako ng malalim, pinakiramdaman ang init at liwanag nito sa aking balat, at tuluyang sumilay ang isang malawak at totoong ngiti sa aking mga labi. Handang-handa ng harapin ang maganda at payapang bukas. Ang tamis ng ngiti ng isang ina sa ilalim ng araw pagkatapos ng mahabang unos ay isang patunay na laging may bagong umaga para sa mga pusong lumalaban. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matyagang pagsama sa paglalakbay ni Audrey mula sa umpisa hanggang sa muli niyang pagtayo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang mapaluha sa tagpo kung saan nakita ni Audrey ang balanse ng kanyang bangko na halos maging simot habang nakikinig sa malambing na tinig ng asawang ibinibigay ang lahat sa iba. Nakakadurog ng puso isipin kung paano ang taong inaasahan mong magiging kakampi mo ay siya pang magiging dahilan ng iyong pinakamalalim na sugat. Sa kwentong ito, hindi naging sandata ni Audrey ang pisikal na lakas o ang walang hanggang pag-iyak, kundi isang matapang na pulang, sobre na naglalaman ng mga resibo at katotohanan. Minsan, ang pagmamahal ay nagiging isang bulag na tiwala na nag-iiwan sa atin na walang laban. Ang pulang sobreng yon ay isang paalala sa ating lahat, lalo na sa mga kababaihan, na ang pag-aasawa ay hindi nangangahulugang isusuko natin ang buong kontrol sa ating buhay at pananalapi. Ang pagiging alisto, ang pagkakaroon ng sariling kaalaman sa mga dokumento, at ang pagtatabi ng para sa sarili at sa mga anak ay hindi pagdaramot. Ito ay isang matibay na kalasag upang hindi tayo basta-bastang maapakan kapag dumating ang araw na magbago ang ihip ng hangin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Audrey at narinig niyo ang usapan ng inyong biyena na gusto kayong ipasok sa mental hospital, ano ang unang-unang gagawin ninyo? Kayo ba ay agad na aalis o magtitimpi rin upang makakuha ng matibay na ebidensya? Kumusta naman kayo ngayon? Saan man kayo nakikinig? Nagpapahinga man pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho? O nag-aasikaso ng inyong pamilya sa bahay? Sana ay mag-iwan kayo ng komento. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin o sariling kwento dahil laging narito ang Kwentong Puso Team upang makinig at dumamay sa inyo. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang magbigay ng lakas sa iba pang nangangailangan. Nawa ay mahanap ninyo ang tapang na protektahan ang inyong sarili at palaging piliin ang kapayapaan na nararapat para sa inyo. Pamagat ng kwento, ang pulang soble ng katotohanan. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa mga totoong karanasan ng mga tao sa lipunan, iniaalay sa lahat ng dumaan at patuloy nga lumalaban sa ganitong pagsubok. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwento ay muling isinulat at piksyon lamang, hindi ginawa upang manisi o umatake ng sinuman, kundi nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.